So the Parsha of Vayetzi, he went up, which describe of 20 years of Yaakov spent on the outside. So gikan sa iyang pagpuyo sa Beersheba, maotoy giingon nga 20 years siya dito sa gawas sa Beersheba. 20 years siya nga wala makatuon ngadto kang Hashem. Wala makapokus og tuon. Although nakatuon siya pero wala siya kapokus og tuon kang Hashem. Nga naman, kinahanglan na siya makigdeal sa ubang mga tao. 20 years. Kung sabay 7 ana, ang unang 7 is katong pag-alagad niya kang Laban para maiyang asawa si Raquel. Unya kay gihatag man niya si Leah, dili man si Raquel. Kung unsay nahitabo, ato nang iistorya. Unya, nindot kay na siyang istorya. So iya na pong gialagarag balik si Laban para makuha niya si Raquel. Pila ka tuig? Another 7, 14 years. Karon kay gusto na siyang mubulag, di man musugot si Laban. So nakikondisyon na po siya, alagaran takag 6 years para makuha nako, makatindog ko ako. Nakuha naman niya si Raquel kay nakaalagad naman siya another 7 years. Unya after before mag-end ang 7 years, gusto naman siya mubulag kang Laban. Unya kay sa gusto niya pagbulag, naingon man si Laban, ayaw sa alagad sa kasako another 6 years para pwede na ka mubulag. So 7 plus 7, 14 plus 6 equals 20 years. So 20 years siya nga nagpuyo gawa sa Israel o gawa sa kanang gitawag og learning Torah. Tuon siya pero ginagmay. 20 years ang iyang kinabuhi ng anak. Going towards Haran, Jacob encounters gitawag og the place. Samtang nagawa siya, paingon siya dito sa Haran ba, nakaagi siya ka ng lugar nga gitawag og the place. Okay, unsa man ang gitawag the place? Gitawag siya sa Torah og the place. Ningon ang Rashi, kaning the place is mauni ang gitawag Mount Moriah. Mao na karon ganang gitukuran sa templo. Ito bilingol ba nga giadto nila tatay. Itong na ay kural ba nga giampuan sa mga Diyo. Mao nang lugar kanang naabot ni Jacob nga gitawag og the place. Gitawag po na og mount sa panahon ni Isaac. Sa panahon ni Abraham gitawag po nag the place. Pag abot ni Yitzchak gitawag siya mountain, mao nang gitawag Mount Moriah. Pag abot ni Jacob gitawag po na siya the place, at the same time gitawag po na siya og the house. Okay, makita na to na unsa nang paggiha. So the place is the Mount Moriah, the Temple Mount in Jerusalem, where Abraham had bound Yitzchak. Maunang lugar din dito niya gihalad si Isaac. So ang naabot ni Jacob is mautong lugar kung asa gihalad ni Abraham si Isaac. Pag-agi niya dito ni kuan siya, ang makagagahom, niingon sa iyang sarili, niingon ang Talmud Rashi. Niingon ang Talmud Rashi, Hashem caused the sun to set prematurely. So niabot si Jacob dito, wala pa ang salop, layo pa ang salop, pero gipasalop na sa amahan. Ganang gipasalop man niya. Tungod kay niingon siya, niagi siya diri niya, dili siya katulog. So, ako siyang patulogon dire. Mo tong gipaahat niya pasalop ang adlaw. Nga wala pa sa panahon. Gipasandaw niya automatic ba para lang si Jacob matulog dito. So, niingon ang Talmud Rashi, that caused the sun to set prematurely so that Jacob should sleep over. For God said, should this righteous man enter my home and depart without staying the night? Abot siya sa akong balay, unya dili siya matulog diri anang gabi una. So para matulog siya, gipasalop niya ang adlaw para si Jacob maobliga pag katulog dito. So niingon po ng Midrash Rabbah, here he lay down to sleep. Anang lugaran natulog si Jacob. But during the 14 years of his seclusion in the Holy Land, kay during gud nga naa si kuan sa Beersheba, ni seclusion man gud siya, kanang gitawag seclusion, mo nang gitawag og nibulag, nag-ermitanyo ba? Nagpalahi siya.
Nagpalahi siya to study Torah for 14 years. Anang 14 years nga pag-study niya Torah, wala siya matulog bisan isa ka oras. Kita magbasa. Wala na. Ako gani, himuon man gani ako ni sleeping pills. Para ka nagday ko katulog, magbasa ko. Taon-taon na tulog na ko. Wala akong ginahimo. Sila, nagtuon sila, dili sila katulog for 14 years. Gano man, udula na magud siya una-una. Dagang sila makatunan ba? Muna, dili sila katulog. Mura sila ka nang gatanaw sini ba? Nanindot kay salida. Dili katulog. So for 14 years, dito si Jacob sa school, Yeshiva of Shem, and Eber for 14 years nga walay tulog-tulog. Pero pag abot niya sa gitawag of the place nga mao ang gitawag ni Yitzchak of Mount Moriah nga gitawag pod ni Abraham of the place. Pero pag abot kang Jacob gitawag niya og the house, balay ni Hashem. Dito nakatulog siya. Here he lay down. Dito dapitan nakatulog si Jacob. He lay down to sleep. But during the entire 20 years he spent in Laban's house, he did not lie down. Wala yun siya matulog. So 14 years nga wala siya tulog. Pag-adto niya sa Karan, about 20 years, wala siya tulog. Isa kagabi lang ang iyang tulog. Katong pag-agi lang niya sa gitawag of the place nga maunang lugar sa Jerusalem. At 14 plus 20, 34 years si Jacob nga walay. Isa lang kaadlaw ang iyang tulog. Katulang pag-abot niya sa lugar nga gitawag the place. Ang nahitabo pag-abot niya sa gitawag of the place, he gathered 12 stones. Nagtigom siya 12 stones. Place Adam them around him. Iyang gibutang libot siyang ulo and lay down to rest. Higda siya aron makapahulay. So niingon ang Midrash tells us that as he lay there, samtang siya naghigda dito, the stones miraculously fuse. Si tawag fuse. Nahimo siyang usa ba? Imbis 12 siya kabato, nahimo usa. Sa ato pa kanang ipon siya ba, nahimo na lang siya usa kabato. Usa bay meaning atong panahon na, ngano nahimo bang usang bato ang gitawag God kabato? Okay. Ningon ang Midrash. Ningon ang Midrash. In a very short time, he would father 12 sons. So who would in turn father the 12 tribes of the nation of Israel? Nahimo siyang amahan sa 12 kabanay sa Israel, si Jacob, with the fusing of stone. Pinaagi sa ang 12 nga bato, ni fuse nahimong usa. Jacob was being told from on high that the strength and success, ang pag-success sa Israel of his children, the Jewish people, would come only kung magkausa ang tibuok Israel. Pero kung magkatag-katag ang Israel, they will never succeed. So hitabo lang na musaksid ang Israel kung mag-usa sila. Sama nga ang 12 ka bato nga gihigdaan ni Jacob is nausa diha siya. Diha po gikuha ang gitawag tradisyon sa mga Hudiyo nga sa panahon matulog ta, kailangan kanang magbutang tag bato diha sa tuang ulan. Because Jacob wala gyud sa entire life niya nga nagdamgo siya. Ang iyang damgo is puro gyud maayo tungod sa iyahang una tradisyon sa mga Hudiyo basta matulog sila butang sila bato para dili sila magdamgo. So mao punay ginatambag namo kasagaran ani mga tawo magsigig damgo patay, magsigig damgo og mga unsa-unsa. So nga pagbutang ra gud og sulay og kanang bato diha sa imong ulan, ani na magdamgo daw kan. Pero kung doon lagi panahon magdamgo ka murag nahadlok ka, ang tambag sa mga sages is do not interpret it according to the dream. So, kinahanglan i-interpret nimo siya sa maayo or
in a positive way. Halimbawa, naligsan ka sa imong damgo. Ino nimo nga, uy, wala kadulot ang jeep, naligsan ko pero wala kadulot. O ni umto lang sakyanan pero naligsan ko pisat ko ka sa imong damgo. So dili nimo siya interpret nga dautan. Ngano man, tungod kay ang mugawa sa imong baba mao nay hubad sa imong damgo. Magdamgo ka na nga ibot ang ipon, ulong so kay may hadlok na ka. Damo nga negative ang resulta. Ano, una-una mo kada negative. So any negative thought will result negative result. So kung unsay imong damgo basta daw ta na gani, kinahanglan i-interpret niya siya. So kung tanaw nimo hadlok yun, ayaw siya interpret. Okay, kinahanglan kita yung mga damgo. Nya alang sa to kasayuran, ang damgo is part na siya sa prophecy. Usa na siya sa prophecy. Pwede na siya mutug-an og tinuod, pwede po dili. Tungod kay ang prophecy is naa na siya sa portion ika-66 part. So layo siya. So dili siya clear kung tinuod ba o dili. Ika-66 part siyang prophecy. Pero prophecy gihapon siya. So dunay damgo gyud nga gipa sundayag ang makagagahom para nimo. So dili po tanan, napoy damgo nga bunga lang sa unahuna. Doon napoy damgo nga warning. So kung warning siya, dautan dun sa imong paglantaw din ay siya hubara. Kung hubaron nimo siya din, ihubad din mo siya in a positive way. So doon ay pangutana. Ang Rashi nag-ingon nga si Jacob nganong gibutang niya ang bato dito 12, giunlanan niya aron maprotektahan siya sa gikan sa gitawag og wild animals. Okay, kung makaabot tag lasang, kung sa may unang buhaton nato para makalikay ta sa gitawag og wild animals. Di ba nga atong batasan is maghaling? Di ba loy? O kita na anat man miglasang kay mamulawan na yon mi. So makaabot mig mga lugar nga dito mi makatulog, ang una ginamong buhaton maghaling. Kay walay mananap ma-attract og kalayo. Muduol sila pero di gina sila paduol sa kalayo. So, maghaling may para malikay sa kuan. Pero ang mga Hudyo dili maghaling. Kundili magtapok og bato. To protect from wild animal. Ngano man mahadlok man ang animal og batoon. Di ba? Tistig punit bato. Di ba ang iro diretso nagdagan. Una siya ang mga masabtan kay na sa mga mananap. So to protect from wild animal, nagtapok siya bato kay inig kakita sa mga mananap. Uy, nay bato tinapok di ta diha. Bunog ray ato diha. So, ang pangutana ni Rashi, nganong ang ulo ra may gitapukan, nganong gibutang raman sa ulo, nganong dili man tibuok lawas niya mo gitapukan. Unang butang dai siya daghang kay bato niya iyang hidaan. Nganong ang ulo ra may gibutangan niya og bato. Okay. Tungod kay ang Rashi nagsulti. Ang rason nganong ang ulo ra kay paingon manggod si Jacob dito sa lugar di daghan kaayong mga problema. Daghan kaayong mga tentasyon, daghan kaayong mga dautan. Ug ang iyang ulo is napuno sa kahibalo ni Hashem. Puno ba? So kinahanglan iyang protektahan aron dili siya makontaminate sa lugar nga iya tuan. Kaya syempre makakita ka dito na amaday beer house dire. Kausaan mo na po diha. So mautoy giprotektahan ni Jacob nga dili ma-contaminate ang iyang hunahuna tungod kay ang iyang hunahuna na puno sa tura sa makagagahom. So sa dihang natulog na siya sa bato hidrim, damgo siya. A ladder stood on the earth. Dunay iyang nakita nga hagdan. Paingon dito sa taas. Unya dito sa hagdan, dunay angel nga nagsaka kadaog. Ano sabi ng angel? So the Jewish belief in angel goes back as the book of Genesis. Diha sa book of Genesis, daghan ta makita ang anghel diha nga gisgutan. Where we read about angels calling out to Abraham at the binding of Yitzchak. Katong nagpakita gani kang Abraham na ayaw, Abraham, ayaw ihalad imo anak o ni ay karniro mo ni ihalad ayo si Isaac. Katong ni sulti ana anghel to siya. So din is the book of Genesis is daghan ang interruption
sa mga angel nga nagpakita dinhi sa istorya ni Abraham. Encounter sa angel. Daghang encounter diri sa angel. So angels appearing to Jacob's dream. Katong nagpakita kang Jacob sa dihang natulog siya. Katong nagsaka kanaog, nagpakita pud kang Jacob. Katupong angels nga nakig-away kang Jacob. Di ba katong nakig-away kang Jacob, kag kisa mo tong angel? Angel to ni Esau. Halimbawa, brother, ingon ani karon, ako na ay angel, ikaw na ay angel. Dili ta ka mapildi unless dili na ko mapildi ang angel. O na siya. So mo to nahitabo kang Jacob ug kang Esau. Gipildi og una ni Jacob ang angel ni Esau. Mo tong pagkita nilang duha, wala na sila mag-away. Nibaw na lang si Esau kang Jacob. Tungod kay napildi naman ni Jacob ang angel ni Esau. Angels are mentioned in numerous times throughout the books, other books of the Torah, sa prophets. Napoy gisgutan dito nga mga angels sa gitawag pud og kitubim. Daghan pong angels na gigamit diya. So sa entire Tanakh, sa entire Torah, daghan ang encounter sa angels with tao. So part na sa atong kinabuhi ang gitawag anghel. Okay? So according to Jewish tradition, an angel is a spiritual being and does not have any physical characteristic. Wala siya physical characteristic. The angelic description is provided by the prophets such as wings, arms, etc. Gipaila siya sa mga propeta nga naay mga ako, naay kamot. Pero that is only an anthropomorphic. Gidescribe lang siya sa language sa tao. Kaya dili man siya ma-describe, dili man nato masabtan kung i-describe siya sa language of angels or sa language ni Hashem. Busa gigamitan siya karon og language sa tao para masabtan nato unsa ang gitawag og anghel. Una-una agad nga ang anghel gibuhat sa likeness sa makagagahom, in which ang makagagahom is walay image. Walay form. How can we describe the angel? So gigamitan siya language of man na dunay pako ngano man kining kaning anghel nga naa sa likeness sa makagagahom is dunay kapasidad nga molupad. Busa tungod kay makalupad siya, makalutaw siya, munang gi-describe siya nga dunay pako parehas sa langgam. Para masabtan nga pwedeng muadto bisan asa nga lugar ang angel. Mo nang gi-describe siya as symbolic nga duna siya'y pako. Pero metaphorical lang siya. Dili gyud angel nga naa gyud pako. Gawas lang sa katong gitawag og cherubim, seraphim. Duna may daghang klase nga angel. Kung katong angel nga gipabuhat sa makagagahom ngadto kang Moshe didto sa iyang arka sa tugon nga duha ka angel is duna gyud pako. Lahi to siya nga klase nga angel. Tong cherubim. Okay? So ningon ang Midrash Rabbah, pinaagi kang Rabbi Yochanan, taught that angels were created on the second day of creation. Okay. Mao gani itong panahon nga pag-ingon sa makagagahom og ang tao gibuhat sa atong dagway. Kinsa man tong giingon na atong dagway, kinsa dayang kauban. Angels to siya, kaya angels na create during the second day. Una kay mas una sa tao. Yes. Kaya ang tao gibuhat 6 days naman. 6 days naman. Ang angel gibuhat second day. Motong giingnan niya ang tao, giingnan diha sa Torah niingon, ang tao buhaton nato sa atong dagway. Kaya ang iyang kauban angel is sama pud sa likeness. So in addition, in the description of the story of creation, there is an interesting lingual anomaly. Naa siya murag ka ng discrepancy ba? Naay murag na ay mali. Kung tanaw nato ang language nga gigamit, okay, unsa may mali? After the first creation, the Torah says, it was evening, it was day. Gitawag na siya sa Torah, one day. So ang unang creation, ang unang adlaw, gitawag og one day, pero ang ikaduhang adlaw, gitawag og second day.
Ikatulong adlaw, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Pero ang unang adlaw gitawag og one day. Ano man na siya? Dapat kung second, third, fourth, dapat ang unang adlaw first day. So murag na anong maliboy, discrepancy na. Ngano wala may first, nganong diretso mag second. So gawa sa creation of the angel on the second day. According to Rabbi kanina, usap po din sa mga righteous Rabbi atong unang panahon, taught that angel were created also on the fifth day. So doon ay nahimo nga angel on the second day, doon na po'y nahimo on the fifth day, and according to another sage, doon na po'y gihimo nga angel on the 6 days before sunset. So doon ay, kung ba, doon ay mga discrepancy nga nahimo. Taghana da yung angel nga nahimo. Yes, and until now, Hashem create angels. Kung kalain-lain po sila. Hangtod karon sis. Kinsa may gipahimo sa makagagahom ng angel? So sa kada maayo nimong istorya sa imong isikataw, nag-create kag angel. Sa kada pod buhat nimong istorya nga dili maayo, naga-create kag angel na demons. So until now, Hashem wala nag-stop o create angels. Kita kay pirmi man tang buhat og mali. Sige mo. Pamalika, sige og kan istorya maot sa atong isikataw. Di man nato na malikayan sis kay labi na mga negosyante. So maka-create at the same time angel, at the same time maka-create og demons. Labi na gyud sa mga lalaki. Ang lalaki prone gyud kaayo nga maka-create og demons. Ano man. Kay sa una ang babaon ang bayman, karon laki na may babaon. Oh, unya sa kada pagkababaon niya create og demons. Unya mo spill seed pag yun. Labay pag yun og mga seeds. Naka na seeds natong gilabay brother, millions na. Oh, ang uban ana kaunon as demons. Ang mabiling ana mo dagko na siya. Ang dagkan ng dagko ana niya, mahimo na siyang demons. Magsige nagsunod-sunod sa imuha. Take kong exam, birahon imbes sa kabalo ka sa answer imong ballpen birahon dito sa mali nga answer. Muna muhatag nimo og gimalas. Malas-malas. Dool po na siya katong dili mamatay, palayo lang, dool po na siya sa panahon wa kasala na pud ka. Ato po ino ko nagbalik, hindi na pod. Imuha man na. Imuha man ang angel, create mo na nimo. Akala mo sa mo na mag-create Yes. o pwede na. Wala din lagi ka Okay, kabantay mo si Jacob, brother. Righteous siya, pero wala ni puyo siyang Shekinah. Gikan sa entire life niya, hangtod sa panahon nga hinibalan niya si Joseph. Si Joseph buhi. Kinana siya sa Parsya. Nga si Jacob, wala gyud na puyo og Shekinah. Shekinah kanang presence of Hashem ba? Wala. Ngano man gikan siya pagkatao gisigihan naman siya gukod kay sige sila away ni Esau. So resulta sige siya suko. Plus nawala pagit si Joseph. Mag-goal siya. So ang Shekinah ni Hashem dili na mupuyo sa tao magulanon ug masuk-anon. Nag-goal siya. Dito pa siya napuy-an sa Shekinah sa dihang nalipay siya nga dunay ni kanta nga usa ka propeta nga bata ni kanta nga buhi si Joseph. Tua dito sa Egypt. Paagi po na sa 12 ka banay kay nakaadto naman sila ang 12 ang 11 nakaadto naman dito sa Ehipto kay mopalit ng pagkaon. Unya giingnan man niya, ako ikulong si Simeon, kuhaa dito si Benjamin, ilis ni Simeon. Pero kabalo na ang 11 nga si Joseph to. Usa man nato pag sultino nga buhi si Joseph. Ana ang katong kay gipakuha man ang ilang amahan. Paato para dili na sila magutman. Sa ugano mo tong niingon si Joseph kuha dito. Na problema sila kung saan nila pagsulti nga buhi si Joseph. So mo tong nga do na may anak si Dan nga propeta nga bata giingnan day. Adto ra gud si Joseph padaplin-daplin dito niya kanta-kanta nga buhi si Joseph. Joseph para dili si papa makuratan. So go to sa mga uyuan nga paunhig mensahe dito para pag abot mo dili makuratan si
Jacob. Okay, basig matigok. Oh, kay basig makuratan ni noon pagbalita nila nga buhi matigok na noon. Tungod sa kalipay. Motong pagkadungog niya sa kanta ni Sila. Oh, nga anak sa kaliwat ni Dan. Pagkadungog niya nga ni kanta nga buhi si Joseph tuwa sa Egypt. Nagkatakanta ang bata pero nagpadulduol siya kang pagkabati ni Jacob ana nigawas siya propesiya sa iyang mama. O giingon niya, ang bata dito na ko nadungog nga buhi si Joseph. Sa pagkatinuod lang kanang bataa dili makatilaw kamatayon. Wala gid siya namatay. Gani niabot pa siya sa panahon ni Mose. Jacob wala na yung pagkayo ng kamuse kay nagpuyo sila sa Ehipto 210 years. Si Mose naana sa tumoy katunda yung pagawas na. Niabot pa siya nga naman. Si Silak pa ang nagtugan asa gilubong si Joseph. Si Jacob ug Joseph kay si Jacob gipalubong man to ni Joseph. Ay, mo dito siya saksi na Oh, bilin. siya may saksi nga nabilin kay siya may buhi kay wala man siya mamatay. So siya nitugan kang Mose asa gilubong si Joseph. Asa man ay gilubong si Joseph? Tuwa sa suba sa River Nile. Gilubong sa tubig. Sama kang Jacob. Kay sa panahon nga si Jacob naa sa tubig ang River Nile. Muswak mo awas. Once mo awas ang River Nile, ang tibuok Ehipto mabless. Tungod kay ang Ehipto, nag-agad lang ang ilang panalangin sa tubig sa River Nile. Muapaw, motong dili niya ipalubong si Jacob. Gusto ilubong ni Joseph, kaya nakasaad siya, ilubong ko ha. Sa diyan namatay si Jacob, gikuha ni Parao, gibutang sa tubig. Kaya pagkamatay ni Parao, pag-abot ko ni Jacob dito, sa Ehipto, niya saka ang tubig. Di ba ni gikan sila sa gawas Kanaan. Niadto sila sa Ehipto, pag-abot sa Ehipto gutom man to. Tung panahon na. Pag-adto nila mao ganing niabot ang mga igsoon ni Joseph dito kay gutom. Og sa Ehipto lang na ipagkaon. Mao to nga niadto si Jacob dito pagtungtong niya sa Ehipto, ang River Nile niawas, niabot jud ang tubig sa tiilan mismo ni Parao. Uto, wala blessing ni amahan ni Jacob. So diha si Jacob nagtudlo og tura sa Ehipto. Samtang buhi si Jacob, usa man hitabo nagsigig awas ang tubig, walay undang ang panalangin sa Ehipto. Apan sa diha nga namatay si Jacob, naundang po dihubas ang River Nile. Moto nga nahuna-hunaan ni Jacob, ihumol ko ni si Jacob dito sa tubig. Ano lang sa pero. Pero, nahuna-hunaan ni Pero nga ihumol si Jacob sa tubig. Pag humol niya, niawas na pagbalik ang tubig. Karon kay nakasaad man si Joseph kay palubong niya. Naama sa tubig. So naingon karon si Joseph kang Parao. Parao, akong palubong ako amahan kay nakasaad ko. Usay sulti Parao. Kalimti mo saad. Importante perminti atong panalangin. Kaya naundang naman ang gutom, imbis 7 ka tuig na gutom. Wala nakaabot ang 7 ka tuig. Kaya pag-abot ni Jacob dito, niawas na ang tubig, naundang ang gutom sa Ehipto. May din himong kuan din. Oh, motong gibutang, gihangyo ni Joseph. Unya kay di man mosugot si Parao. Ningon dayon si Joseph, ug mao nang istoryahan na. Imo mang pakalimtan ang saad nako sa akong amahan, nakalimtan ko nako ang saad nako nimo. Sa unsa man ay saad ni Parao kang Joseph. Oh. Kay si Parao gud nahimo siyang hari tungod sa iyang pagkamanggialamon. Kay linguistic man gud si Parao. Unya tanang isinultihan sa mga tao, kabalo si Parao. Sa diha nakita niya nga si Joseph dunay lahi nga sinultihan, nagtuon siya. Pero pag human niyang tuon ana, mula ka siya makalimot man na siya. Balik-balik siya tuon, bisag saon niya tuon, bisag alep, bisag wan. Malimtan man na niya. So ingon siya, surrender siya. Ingon na lang siya, saad nimo sa kuha, ayo gyud saba nga di ko kabalo sa imong pinulungan. Himuon ta kang dako dinhi sa Ehipto, ayo nagsaba nga di ko kabalo sa imong pinulungan. Sige mahang hari, mo tong himo siyang vice gobernador. Himo siyang viceroy. Ikaduha niya. Di lang magsaba. So mo to pagkamatay ni Jacob, giinan siya ni Parao nga, aklip din ang saad nimo sa imong papa.
ug mao na para nga kalimtan ako kung saan sa kong papa nga ako siyang ilubong din kalimtan po nako ang saan nako sa imuha nga di ko magsaba sa imong sekreto. Nya unsa may sulti ni Paro? Sige ilubong na lang na ilubong na lang ay lagsaba. Mahadlok si Paro mahibalan nga di siya kabalos pinulungan sa Israel. No to iyang ipalubong. So pagkalubong ron diha takilid na po ang ekonomiya sa Ehipto. Gihulat na po diya nga mamatay si Joseph. Si Joseph na po ang ibutang dito sa tubig sa River Nile. Lutaw na saan? Pagbutang ni Joseph, ni Parao, ni Joseph dito sa River Nile, ni awas karon ang tubig. Hangtod sa panahon ni Mose. Karon kinalimtan naman si Joseph sa mga nagsunod na kaliwat. Nang tala si Mose mo gawas na ta sa Ehipto, asa man tong lubong ni Joseph kaya atong dalhon pagawas kay nakasaad ang atong ginikanan nga sa pagawas nato sa Ehipto atong ubanon si Joseph dito sa yuta sa saan. Asa man gilubong. So ang nakaistorya sa ila is si Silak. Katong nagkanta-kanta nga nagduol-duol kanito. Kabalo ko asa gikulubong si Joseph. Moto giubanan kay si Silak may buhi kay wala man siya namatay kay duno ay propesiyang gipagawa si Jacob nga ang tao nga nadungog nako nga nagkanta nga buhi sa Joseph sa pagkatinuod lang siya dili makatilaw sa matay. So dito nakita nato nga nakuha gyud ni Mose si yes, ang blessing. Kay tungod kung naa si Joseph ug si Jacob sa Ehipto, ang blessing sa Egypt dili mo na. Okay. So nakita nila nga dunay ladder pagkatulog ni Jacob, dunay ladder. So as ladder stood on earth, and of the path it reached to heaven. So kini nga ladder nga giingon diri prayer na siya. Ang meaning ana niya prayer. Nga atong pagampo abot na sa. Abot na siya kana siya. Mao na giingon sa Zohar. Kani Zohar usa ni kalalong kayo nga teaching sa mga Mao ni nga teaching ang gitawag og sud. Mao ni ang gitun-an sa mga rabay nga katong gitawag og lalong na kaayong tinuan. Og ilang gi-interpret nga ang ladder nga nakit-an is mao ang prayer. So dili lang si Jacob ang pwede magdamgo or magbuhat og ladder gikan sa yuta kayon sa langit. Even we can put ladder from earth using our own prayers. So kining gitawag og prayer is mao ni ang gitawag og service of the heart. Okay. In the terminology of Hasidim, sa lingwahe sa Hasidim kanang ilan ni kana na siya. Orthodox Hasidim. Ang Orthodox na bahay na siya. Na rabbinical na mo gitawag Hasidim. Kaning rabbinical tura na sila. Dili sila mutan-aw sa oral. O dili kayo na itan-awon pero katulang mga slide. Pero katong mga laglong nga pagtuon sa oral tura, kato explanation ba oral. O dili na ang lagi na tan-aw. Pero ang gitawag Hasidim, gitouch na nila bisan ngadto sa kinalagman. Kanang ila kana. Ang Hasidim si kana. Mo nang ato diha pud ta nagpa-attach sa Hasidim. Ang nagtudlo sa ato is Hasidim. Mao na ang tudlo dinhi ug ang tudlo nila kana parehas. So in the service of the heart o sa terminology sa Hasidim, kasi righteous kay tungod sa ilang pagka-stricto nahimo silang righteous. In the word of the Hasidim, love and awe, kaning love and awe mo ni gitawag og respect, kanang gimix nga respect og kahadlok. Respeto og kahadlok mo na gitawag og awe. So kining the words, kaning love and awe are the eyes and the ears of the heart. So ang pagrespeto nimo uban ang kahadlok ng Hashem mao nay ears and eyes sa imong kasing-kasing. Mao nay gitawag og service of the heart. So ang prayer kay service of the heart. So ang imong prayer is ang imong kinasing-kasing o ang imong kahadlok ngadto sa makadaghan. Mao nay gitawag service of the heart. Mix. Mao gani king ko nga the true prayer is the contemplation of the mind, the words and the emotion. Mao nay tinuod nga prayer. Og ang resulta ana niya ila.
So mao gani nga ang lalaki lisod. Kaya ang lalaki lisod muhila. Once gani ang lalaki muhila, parihan na siya sa babae. Duol na siya sa babae. So sa dihang nakita ni Jacob diha siyang damgo nga dunay ladder paingon sa heaven, ang makagagahom nagtindog sa tubangan ni Hashem ug nangingon, I am the Lord thy Elohim, Abraham your father and God of Isaac. So nagpaila ang makagagahom ni Abraham ug ni Isaac ngadto kang Jacob. Nagpaila siya. Kanang imong gihigdaan nga yuta, to you I will give it. Ihatag ko na diha nimo and to your seed ug sa imong mga kaliwat. So daghan ang mga nag-istorya karon na kanang Israel dili daw na iya sa Israel tungod kay iya na daw sa Palestinian. Iunsang pagkaiyaha nga ang makagagaho man mismo ang naghatag sa Israel. Kaklaro ang sulti sa Torah nga giingnan niya si Jacob nga mao ang Israel. Nga kanang imong gihigdaan, akong ihatag nimo o ihatag ko na sa imong mga kaliwatan. Nya karon ang kunon lang og laing tao. So ningon ang Talmud Rashi, Hashem rolled up the whole of the land of Israel. Iyang gisipti. Dili ni ko na inyo nang palibutanan pero kani gitagana na nako ni para sa Israel. Ako na ning gitagana para sa Israel. So ang yuta sa Israel is para gyud na sa Israel. Bisan kinsa imo angkon, dili makaangkon tungod kay ang makagagahon mismo nga nagbuhat sa langit ug yuta mao'y naghatag sa Israel sa yuta sa Israel. So ningon ang Torah, your seed shall be like the dust of the earth. Ang inyong kaliwat mudaghan sama sa abog diha sa yuta. And you shall burst forth to the west. Mukatag mo dito sa west, sa east, sa north, sa south. And you and in your seed shall all the families of the earth be blessed. Mao gani surte kayo kung asa ang mga Hudiyo, tuwa dito ang blessing. Ningon Talmud, Kulin 91b, he took of the stones of the place and put them under his head. So gibutang niya sa ulo. This tells us that all the stones gathered themselves together into one place. Oh, kato yang giipon nga bato 12 na himong usa, and each one said, upon me shall this righteous man rest his head. So kada usa nila sa 12 nag-ingon, la matulog din ang righteous man diri sa akong ulo, adiri sa ako ang bato. So nalipay mismo ang bato. Nalipay ang bato nga dunay matulog sa ilaha nga usa ka righteous man. So tungod ato sa ilang kalipay nahimo silang usa. Merge into one. So how awesome is the place? Unsa kanindot ning lugar nga gitulugan ni Jacob? This none other than the house of Hashem. Mao na karon ang katong templo nga gitukod ni Hashem dito sa Jerusalem nga ang nabilin koral na lang. Motong lugar nga gitulugan ni Jacob. And put them on the house of Hashem. And this is the gate of heaven. Unsa daw ang gate of heaven? Ang gate of God Eden is mismo ang gitulugan ni Jacob, mismo ang templo. So Jacob takes the stone which he had put under his head, iyang gikuha, and designate, iyang gideclare. It is the altar. Iyang gideclare and designate it as an altar. Gihimo niyang usa ka altar by pouring oil on it. Pangutan na nganong kailangan mag-oil? Unsa man tong oil? O gi-anoint yun ang bato. Unsa gamit sa oil? So ang bato nga gigdaan ni Jacob is nahimo na siya karong monumental monument. Nahimo ko sa kailhanan. In order for the monument to be a house of Elohim, a house of God, so si Jacob proclaimed, this stone, gisulti gina ni Jacob, iya gini-declare, this stone which I have set as a monument shall be the house of Elohim. So kay tungod kay gi-declare mo to na kinahanglan siya gawin. So halimbawa, ingnon ako si brother, ikaw karon mahimo na kang atig sulti diri sa tubangan. So kinahanglan ako siya pandungan. Authority.
Muna sign. Ang unang pandungan. Nanay Uwel sa kamuto. Muna diha. Okay, mismo si Jacob nag-declare. Si Abraham nag-declare. Si Noak nag-declare. Kaya mo po nahalat si Noak. Pag i-declare niya nga pwede na mumukhaon o mananap. Diha man po na yung taa. Si Abraham o si Abel, diha man po siya naghalad. Ano yung taa? Nag-declare Jacob. Oh, what? Dili na siya coincidence. Kaya nga naman, si Adam naghalad si Adam, anang yutaa. Anang lugar. Si Abel naghalad, anang yutaa. Si Noak naghalad, anang yutaa. Karon abot kang Abraham ug kang Isaac, diha niya gihalad si Isaac. Isa ra ka lugar. Hapot ka Jacob. Dito gideclare sa panahon ni Jacob naghimo na yang the house. Wala nahimo ng balay. Wala na karon ang templo sa Jerusalem. Oh, say shalom.